Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi na ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya noong ako ay isinilang niya? Bakit kaya ako ay ipinaghele pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa, katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipo ng maraming pilak, o tulad ng mga sanggol na patay ng ipinanganak, yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang at bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ni Job ay isa sa mga nabibilang sa tinatawag na wisdom literature. Ito yung uri ng panitikan na nagsisikap na unawain ang pangyayari sa buhay ng tao dito sa mundo. Marami pong mga literary device ang ginagamit dito. Maaring kwento, maaring kasabihan, kakawikaan, o maaari ring mga ibang pagninilay. Ang aklat ni Job ay may 2 bahagi. Ang isang bahagi ay mga kwento ni Job, kaya isa story. Ito ang nasa simula at nasa huli ng aklat. Sa gitna ay ang mahahabang mga tula na naglalaman ng mga pag-uusap ni Job ng kanyang 3 kaibigan, ng isa pang tao ng pangalan ay Elihu, at ng Diyos. Ibang klaseng Job ang makikita natin sa 2 bahaging ito. Sa kwento, matatagpuan natin ang Job na may buong tiwala sa Diyos. Tinatanggap niya ang lahat ng pasakit ng Diyos sa pagkawala ng kanyang mga ari-arian at mga anak, pati na ang karamdaman niya na puno ng sugat ang kanyang katawan. Dahil sa kanyang tiwala, kahit nalubha na siyang sinusubok, siya ay ginantimpalaan ng mas marami pang mga hayop, mga 10 mga anak, at mahabang buhay. Sa bahagi naman ng tula, ibang klaseng Job ang matatagpuan natin. Siya ay puno ng reklamo sa Diyos. Bakit gano'n na lang ang kanyang kahirapan na matuwid naman siyang tao? Kinukumbinsi siya
ng tatlo niyang kaibigan at ni Elihu na siguro may kasalanan siya. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanya kasi makatarungan ng Diyos. Pero pinanindigan ni Job na wala siyang kasalanan at walang dahilan ang Diyos na pagpapahirap sa kanya. Sa bandang huli, ang Diyos mismo ang nagsalita kay Job at pinagsabihan niya si Job kung sino siya na kini-question niya ang paraan ng Diyos na hindi naman niya alam kung ano ang pagpapalakad ng Diyos sa mundo. Sa wakas, inamin ni Job sa bahaging ito na masyado niyang pinagdudahan ang Diyos. Ang ating pagbasa ngayon, araw, ay ang unang salita ni Job sa bahagi ng mga tula. Tinanong ni Job, bakit pa siya pinanganak? Sana namatay na siya sa tiyan ng kanyang nanay at nakasamang tahimik na mamamalagi sa lugar ng mga patay sa Sheol, kasama ang mga naunang mga hari at mga dakilang tao. Ano man ang pinanggalingan ng tao at ano man ang kanyang ginawa, lahat naman sila ay sama-sama lang sa Sheol. Walang pagkakaiba sa kanila doon, mayaman man o mahirap, hari man o alipin. Noong panahon ng isinulat ang aklat ni Job, wala pang pinaniwalaan ng mga Hudyo ng langit at impyerno, ng parusa o gantimpala sa kabilang buhay. Ayon sa paniniwala nila, noon, ang lahat ng mga namatay ay mauuwi lang sa Sheol, isang lugar para sa mga patay. Doon pantay-pantay lang ang mga tao. Kaya ang parusa o gantimpala ay mangyayari lang sa buhay na ito. Para kay Job, bakit pa siya hinayaang mabuhay na ang buhay naman niya ay bat-bat naman ng pasakit at kahirapan? Sana na mahinga na lang siya sa mundo ng mga patay. Sana hindi na niya nakita ang liwanag sa mundong ito. Ganyang katindi ang kahirapan na kanyang dinadanas na masabuti pa ang kamatayan kaysa ang kanyang buhay. Sa tulang ito, pinaparamdam sa atin ang karamdaman ng mga taong lubhang nahihirapan. Ang kahirapan ni Job ay hindi lang dahil sa may karamdaman siya. Ang kahirapan niya ay hindi niya alam bakit siya naghihirap. Sa kanilang kalagayan, ang kailangan ng tao ay hindi paliwanag kundi pagkikiisa. Samahan lang sila at pakinggan at huwag husgahan. Mabigat ang loob ni Job. Mas gusto pa niya ang kamatayan kaysa buhay niya. Pero ni minsan hindi man niya tinangkang magpakamatay. Humihingi siya ng kamatayan sa Diyos pero wala sa kanya ang balak na magpakamatay. Malalim pa rin ang pagkilala niya na ang buhay ay galing sa Diyos at ang Diyos lang ang makapapasya tungkol dito. Hindi itinuturo sa Biblia ang suicide bilang paraan upang tapusin na ang kahirapan sa buhay. O Diyos na mahabagin, kaawaan po ninyo ang mga tao na lubang nahihirapan sa buhay at naghahanap ng kabuluhan sa mga kahirapan na dinadanas nila. Bigyan po ninyo sila ng katatagan at ang mga tao sana ay makiisa sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.